Sa wakas, ikalimang araw na, ang huling araw ng paligsahan, ang mga crown jewels ng kompetisyon, PvP at pet marathon sa umaga at hapon, at eto ang Lion's Castle sa Pearl Island kung saan magaganap ang PvP event. Orihinal na ginamit ito bilang training center para sa mga knights sa Principality ng Bancost, pero ngayon haunted na ng mga multo. Ang PvP matchups para sa 32 contestants ay nagdesisyon na sa pamamagitan ng lottery system at i-reveal na ngayon. Isang senaryo ang mabubuo kung saan si Chris, ang paborito ng tournament at third sa Unified Rankings, ay makakaharap si Bondray, ika-11 sa Unified Rankings, sa finals. At sa wakas, ang topic na naging talk of the world, player greed na nagdeklara ng 30 segundo logout ang kalaban, at makakabangga laban sa ibang paborito ng tournament, player Hearn, sa round of 32, nakalogin na ang player Hearn, malamang iniisip niya ang mga competitor niya. Sinasabi ni Hearn na Unified Rankings, 14th How, 11th Bondray, 7th Agnes, 3rd Chris, 2nd Zibble, at 1st Traugle, Aura. Rating, Epic, Red, tataas ang mga epekto at laki ng mas mataas ang iyong rating. Hindi magkahiwalay ang aura sa caster, maaari mong itaas ang iyong rating sa pamamagitan ng pagsasanay, inflict ang 4,600 fixed damage laban sa isang target, pwedeng i-release sa maximum range na 5 meters, klase, Aura Master. Title, Sword Saint Candidate Stage 1, Transcendent. Kaya mo control ang aura, nakuha mo na ang minimum requirements para maging Sword Saint. Lahat ng stats ay na-multiplied ng 1.3 times, mabilis na maramdaman ang kahinaan ng isang target. May mataas na probabilidad na mahulaan ang mga galaw ng target. Super sensitivity ay na-unlock, super sensitivity level 136.4%. Naging transcendent ang lahat ng senses. Level 1 ang telepathy, maaaring mo predict ng 100% ang iyong target na behavior sa loob ng 10 meters. Ang epektong ito ay tatagal ng 6 na segundo, pagkatapos ng epekto mawawala ka ng kamalayan ng 2 segundo. Cost ng mana, lahat ng iyong kasalukuyang mana, cooldown, 3,600 segundo. Sa isip-isip ni Hearn na overcome niya ang 6 na tao na yan at aakyat siya at makukuha niya ang title para sa Sword Saint. Para sa PvP competition na ito, Chris at Bondray, una sila sa listahan niya. Sinisigaw ng mga audience ang pangalang ni Hearn. Sinasabi ni Atom Araulio na ang cheers para sa player Hearn ay overwhelming. Sinasabi ni Mike Enriquez na kahit iba't ibang kumpanya ay tiwala sa tagumpay ni player Hearn, kumpara sa player greed, puro buo ang maririnig. Yung artikulo tungkol sa pagkawala niya kasama ang isang lasing na si Jishuka at si Yura 2 days ago. May re-evaluation din ng kanyang performance sa unang araw. Ayaw ng mga audience si Greed at lahat sila ay sinisigaw ay boo, at sinasabi nila na peace off. Ang ginawa niya lamang ay interrupt sa gitna ng laban at kunin ang lahat ng reward. Walang kasanayan ang rat bastard at nagsisikap lamang maging sikat. Sinasabi ni Yura na maraming nagsasalita na masasakit at nagbobo sa kanya, ayos lang daw ba siya? Sinasabi ni Greed na never pa talaga siya, na karanasang makatanggap ng mga cheers. Babalik siya na may gold medal, dahil ba sa kanyang attitude sa dating event? Ito ba ang kanyang mga salita at aksyon na pang-aagaw ng pansin? O isang hamon mula sa kanilang fandom? Ang audience ay nagpapakita ng malaking halaga ng resistance sa player greed sa loob ng 2 araw. Ngayon, iwan na natin ang maliit na bagay, magsimula na ang unang match. Una nang umatake si Greed ginamit niya ang pag-Moss Sword Dance. Sinasabi ni Hearn na kahit ito ay isang round ay pwede siyang manalo habang nagpapahinga, outright doing a sword dance. Hindi ba masyado halata yan? Akala niya ba, sinabi niya sa kanya na hindi siya tatamaan ng mabagal na skill na ganyan? Siyempre, hindi niya mabablock yung blade ng skill niya, tinamaan si Greed at nakatanggap ng 4,600 na pinsala, nakakahiya, isang sword dance ba ito? Hindi niya kaya makancel kahit nataman na siya? Sa isip-isip ni Hearn na mukhang skill na may matagal na cooldown kaya dapat niyang kontrol ang aura ng defensively habang lumalaban, tapos madaling lang niya siya iluluto, gumamit si Greed ng restrain. Walang kaya lumapit sa iyo ng 3 segundo, hindi pwede mag-apply sa undead. Cost ng mana, 300, cooldown, 300 segundo, sa isip-isip ni Hearn na ang kanyang katawan. Hindi niya mag-alaw kahit anong gusto niya, itinago ba niya ang skill na ito?
Sa ngayon, kailangan niyang i-focus ang aura niya sa defense. Kung kaya niyang ma-hold at makolekta ang sarili niya. Tumaas ng 150% ang iyong depensa, ikaw ay gumawa ng shields na aabot ng hanggang 5,000 na pinsala. Gumamit si Grid ng kill, na absorb ni Herent ang 5,000 na pinsala. Nakatanggap si Herent ng 68,300 na pinsala, sinasabi ni Herent na hindi ito pwede. Gulat na gulat ang mga abnoy, tahimik ang mga audience na kanina pa minamaliit si Grid. Pati sila Atom Araulio at si Mike Enriquez nagtataka silang lahat, at gulat na gulat, kayong lahat, mukhang nagulat sila, dahil lang may isang tao na hindi niya nakita bago nagpakita at rampages sa lahat, kailangan niya at least maghirap para makakuha ng attention, sinasabi ni Grid na tignan niya ng mabuti at matagal, dumating na ang kontrabida, game time, 5 segundo, player Herent, na isang paborito sa tournament, ay na-log out hindi sa 30 segundo, kundi sa 5 segundo lang. Winawasak na ng mga abnoy ang stage sa sobrang gulat. That's insane, one-shot kill, dapat maging bug yan. Nagpusta siya kay Herent, ang pera niya, mahigit 3 beses ang betting rate para kay Grid. Masayang masaya at sinasabi ng nakapulang buhok na lalaki na syempre ginawa niya. Ginawa talaga ni Grid, Vantner, umiiyak at sinasabi ng lalaki na nakaitim na buhok na ang kanilang mga pusta ay isang jackpot din. Samahan natin siya at sabihin natin siya ang gumagawa ng mga equipment para sa kanila. Para sa maraming tao, ito ay isang shocking moment, pero para sa mga nakakakilala kay Grid, ito ay isang inaasahang resulta, sinasabi ni Grid na ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na sandata na may 3,682 attack power at nag-apply ng kill na level 2 plus 1,800% effect, pero 68,300 lang ang pinsala. Ang tibay niya talaga, Herent, ang nag-iisang taong na-disappoint ay ang sarili niya. Pero at least kaya niya naman na mapatahimik ang buong bibig niya. Sinasabi ni Lowell na lumabas na siya, Herent, natalo ka. Sinasabi ni Herent na isang perfect combination between crown control at ultimate move. Nahigit pa sa kanya mga pagkukulang, wala ba siyang kalaban laban sa kanya sa una? Ito ay isang legendary class, kung gusto niya siyang matalo, kailangan niyang palakasin ang aura niya. Sinasabi ni Lowell na hindi niya alam yun, sa tingin niya, hindi niya rin maunawa ng lubos ang pagkakaiba sa equipment. Sinasabi ni Herent na narinig niya lang na iinggit siya Lowell. Sigurado siya na ang Snake Guild ay nangako ng mga hindi pa kailangang subsidies na mag-recruit ng rookie na tulad niya. Sinasabi ni Lowell na kailangan niyang maging matapat, natural lang na bighani siya sa lakas. Pagod na rin siya sa rookie title, kung gusto niyang maabotan ang mga ranker, kailangan niya ng equipment na maaaring sumuporta sa kanya. Natural, mas mabuti ang ma-overgeared kesa may magandang kontrol. Sasali siya sa Sedeca Guild, Herent. Dapat niya rin i-reconsider ang guild invitation ni Zibble. Sinasabi ni Herent na nakapag-isip na daw ba siya, sa personal, hindi siya magiging komportable sa isang tao na kailangan niyang matalo. Good luck, kahanga-hanga, napatay niya si Herent sa 5 segundo lang. In the end, yung sword dance ang kailangan niya ingatan, kung madulas ang lupa, mahihirapan siya gamitin ang sword dance, di ba ginamit niya ang fly nung invasion of Byran, tapos mas magiging komportable para sa kanya. Isang isla ang stage, kaya sapat na ang sufficient, ang ultimate skill na natutunan niya sa pamamagitan ng S-rank spellbook, Absolute Zero Level 2, 76.0% I-freeze at deal ang 42,000 fixed damage sa target. Cost ng mana, 50% ng iyong kasalukuyang mana, cast time, 7 segundo. Cooldown, 1,200 segundo, matagal ang cast time, pero ang burst damage ay sapat na para maging Yura. At Herent, Fall Before Me, sa isang battlefield na puno ng moisture, nasa lupa man o sa hangin, wala siyang pupuntahan, Bondray, France. Ice Mystic 11th sa Unified Rankings, nagmamadali si Yura at hinahanap si Grid at sa isip-isip nito na ang susunod na kalaban ni Grid ay si Bondray. Kapag na-set up ang Ice Prison o Ice Spider Web, walang place para makagalaw siya, kailangan niya siyang sabihan. Pero nasaan siya, kung maliitin niya ang kanyang kalaban sa panahon na ito? Talo siya, sinasabi ni Grid na alam niya ang tungkol sa kanya. Madalas siyang binabanggit ni Ibellen, sabi niya, genius siya. Ano ulit tawag dito? Ang top 10 rookies, sinasabi ni Lowell na ang totoong pangalan niya ay Rail Smith. Ginamit niya ang ID na Lowell,
tanggapin niya sana siya sa Sedeca Guild, tanggapin niya siya bilang kanyang subordinate, I swear my loyalty, sinasabi ni Greed na nakakapagsalita siya ng Korean, natuto ba siya sa historical dramas, makulit ang pagsasalita niya. Pero anyways, bakit, sa tingin ba niya, gagawa siya ng mga items para sa kanya kung magiging tauhan niya siya? Walang paligoy-ligoy sumagot si Lowell na oo, mabilis naman sumagot si Greed na honest siya, sige okay na. Kung madami ang mga alipin, mas maganda, sa isip-isip ni Greed na hindi niya alam kung ginagawa ito ng minor para magpatulong sa kanya. Pero recently lang, siya ay nakapunta sa delikadong lokasyon sa pagmimina. Kahit iniwan niya si Jude bilang bodyguard, walang dahilan para tumanggi ang user slave na maaaring mag-revive. Sinasabi ni Lowell na hindi niya inaasahan na ganyan lang siya kadali tatanggapin. In return, magbibigay siya ng payo tungkol kay Bondray. Ang susi sa labanang ito ay depende sa kanyang skill na pigilan ang pagcast ng Ice Prison at Ice Spider Web. Kung hindi niya mababasag ng tama ng Ice Barrier na ginagamit niya, upang gumawa ng oras para sa kanyang mga spells, talo siya ng walang ginagawa. Sinasabi ni Greed na kaya bago siya maglaro ng yelo, dapat niya lang siya maunahan. Sa isip-isip ni Lowell na naging mayabang siya ngayon, kailangan niya harapin ang isang bitter experience. Ayos na, basta ipakita niya na siya ay worth growing. Tapos na ang lahat ng match sa round of 32, tournament favorite freeze round of 16 ito. Pabor na ba sa isang panig ang laro? Siya ang pinaka-great sa LTS. Pero parang nabaliktan na ang mga table. Unified Rankings 12th place, player Regis, mukhang matatalo na siya. Sinasabi ni Chris na para matalo Suherent sa 5 segundo. The Butcher of the Streets, si Greed ay kahanga-hanga. Kalaban siya na karapat-dapat matalo sa finals, pero huwag niyang flatter ang kanyang sarili sa pag-iisip na siya ay nasa parehong level. Walang karapatan na umupo sa isang mesa. Hindi namamalayan ni Chris na inatake na siya ni Regis. Sinasabi ni Regis na naniniwala siya dati na luho ang mga ito para sa martial artist, kaya ayaw niya gamitin. Sa isip-isip ni Chris na nakalahati niya ang health niya sa isang tama. Ano ito? Sinasabi ni Regis na ngunit mayroong talagang malaking pagkakaiba kapag ginagamit ang mga ito, mga bagay tulad ng mga armas, Thunderdogs Knuckles. Rating, Unique Durability, 107/149, Attack Power, 201. Armor Penetration plus 15% Electric Attribute plus 30%. Critical Hit Chance plus 30% sa matatagumpay na 5 hit combo, karagdagang pisikal na pinsala inflicted. Sa matagumpay na 6 na hit combo, karagdagang pinsala inflicted. Sa matagumpay na 8 hit combo, karagdagang pisikal at electric na pinsala inflicted. Sa matagumpay na 10 hit combo, mag-try trigger ang Thunder Chariot, usage restrictions, level 280 o mataas. 1,200 strength o mataas, 1,000 dexterity o mataas. Advanced Knuckle Mastery level 4, knuckles na ginawa ng Great Blacksmith, na pinagsasama ang Thunderstone sa Blue Orichalcum, ang pangunahing kahinaan ng low attack power sa knuckles ay nagtagumpay sa lightning energy. Sinasabi ni Regis na kung may discuss tungkol sa mga qualifications sa ganitong relax na paraan, maabutan niya na ito son, 3 hit combo, 4 na hit combo, 5 hit combo na ang na-achieve, Thunderdogs Knuckles na activate ang option effect. Nagkaroon ka ng karagdagang pisikal na damage, 6 na hit combo ay na-achieve na ang Thunderdogs Knuckles na activate ang option effect, nagkaroon ka ng karagdagang pinsala ng lightning, 8 hit combo na achieve na ang Thunderdogs Knuckles na activate ang option effect. Nagkaroon ka ng karagdagang pisikal at lightning, 10 hit combo ay na-achieve na ang Thunderdogs Knuckles na activate ang option effect. Mag-trigger ang skill Thunder Chariot, ang player ng Canada na si Chris, na log out na, naging massive upset, rank 12, player Regis, breakthrough wall na naging rank 3, player Chris. Sinasabi ni Atom Araulio na ito ay may mahalagang implikasyon. Sinasabi ni Mike Enriquez na oo dahil ito sa impluwensya ng pagma-successor bilang blacksmith o hindi, matibay talaga ang Sedeca Guild. Madali din dapat makalagpas sa round of 16 si player Pawn, di ba? Pero masyadong maaga pa para mag-isip ng conclusions.
Ang reputation ng Sedeca Guild ay nagmula sa labi ng kanyang nakaraang sarili sa LTS. May final hurdle pa rin ang Sedeca Guild bago ito maging mainstream. 3 buwan ang nakakaraan, sa kompetisyong ginawa ng Japanese conglomerate na si Jin, tinalo niya si Cats ng landslide. Ang normal na klase na nagyabang ng isang legendary, undefeated record sa laban. Unified Rankings 11th place, Francis Ice Mystic, panahon na ni player Bondray's round of 16. Sa kabila ng mababang health, armado siya ng Ice Magic na specialized in restraint and defense, pinipigilan niya ang kanyang mga kalaban pagkatapos damaloy ang isang offensive sequence. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang Ice Mystics na kontra sa mga physical DPS classes. Sa partikular, dapat tandaan na sa mga lugar na may maraming moisture, tulad ng battlefield na ito, ang magic power at casting speed ng isang Ice Mystic ay maaaring tumaas ng hanggang 20%. Ang huling paborito ng paligsahan na ito ay naririto upang tumayo sa paraan ni Player Greed. Sinasabi ni Bondray na mukhang malakas ang sword na ginamit niya sa laban kay Hearn, pero ibang sword ang ginamit niya ngayon. Magiging pareho ang resulta, pero hindi sa tingin niya, siya ay nasa posisyon para mag-relax. Ang kanyang sword dance ay kinakailangan ng kahit 4 na hakbang, sa madulas na lupa na ito, tataas ang mga spike ng yelo kahit saan siya tumapak at pigilan ang kanyang sword dance, sa isip-isip ni Bondray na ang fly lang ang huling opsyon na mayroon siya, pero, kung ginawa niya ito, itatali niya siya sa Ice Spider Web at tatapusin siya ng Absolute Zero, sinasabi ni Bondray na ito ang mundo ng mga rankers, bata. Ginamit na ni Bondray ang Ice Barrier. Hindi naman namamalaya ni Bondray na umatake na si Greed sa kanya. Salita pa ng salita, nakatanggap ka ng 12,530 na pinsala. Nawala ang 80% ng iyong health sa isang tama, 3 segundo ka na stunned. Sa isip-isip ni Bondray na ano ito, inatake niya siya mula sa spot na yan nang hindi ginagamit ang sword dance. Ang Ice Barrier ay ang pinakamalakas na shield sa mga terms ng physical defense. Pinagpipiraso niya ang shield at ganito karami ang pinsala ng instant skill. Paano ito nangyari? Golden Flash. Isang skill na naka-attached sa Donsleaf Reproduction. Lahat ng kalaban sa isang straight line ay makakatanggap ng pinsala na katumbas ng 1,000% ng iyong kasalukuyang magic power. Cost ng mana, 500, cooldown time, 3,600 segundo. Ang level ng kapangyarihan na ito ay posible lamang para kay Greed, dahil hindi karaniwang tinataas ng mga normal na warriors ang kanilang magic power. Kung multiply niya ang kasalukuyang magic power ni Greed ng 1,706, ng 10, ng kanyang destruction power, gumagawa ng attack na hindi maaaring ipagtanggol ng low health Ice Mystic, inatake niya ulit si Bondray ng isang strike, sinasabi ni Greed na tumigil na sila sa paglalaro ng bahay-bahayan. Dahil mahigit na ang ginawa niya na shaved ice, pwede na siyang gumawa ng halo-halo.